head on over to the House of Representatives in Quezon City. And for the latest developments in the lower chamber, we now go live to News 5 correspondent Marian Enriquez. All right, Maan, okay, what are House prosecutors saying about these alleged attempts to block or derail the impeachment trial in the Senate? Yes, Lord. Actually, yung House prosecutors, they had a press conference earlier today, and they're very, very confident. No, they're very optimistic na itutuloy ng impeachment court no ng Senado itong impeachment trial forthwith katulad ng ginawa nga nilang pag-convene. And even the House prosecution lead panel, lead prosecutor na si Jervy Luistro, the chairperson po ng House Committee on Justice, said na she reminded po itong Senado, yung taong bayan na hindi lamang po ang pag-convene ng impeachment court ang forthwith. Malinaw po sa konstitusyon na trial shall forthwith proceed. No? Higit sa lahat, ang paglilitis po kay VP Sara, yung dapat magtuloy at agad-agad na mag-umpisa. So, naniniwala po sila, they're quite confident na susundin ng Senado itong kanilang mandato, constitutional mandate nga po, na sa konstitusyon na umpisahan yung paglilitis, oras nga po na matapos itong pre-trial. Alright, so pwede mo bang i-breakdown sa amin kasi ang nag-announce na po, Maan, ng mga per article, merong mga naka-assign na mga prosecutors. Yes, Lord, kanina nga sa press con, isa-isa, binanggit ni lead prosecutor Jervy Luistro yung hatian ng bawat kongresista o ng prosecutor sa mga articles of impeachment. Apat po, yung nilatag na articles of impeachment ng Kamara laban kay Vice President Sara Duterte. At yung Article 1 nga po, yung maling paggamit ni Vice President Sara Duterte ng kanyang 612 million confidential funds ay pangungunahan ni Chairperson Jervy Luistro. Samantala naman ay yung or mahigit 5 ba yata, yung kasama niya rito. Samantala yung kanyang makakasama naman doon sa second article na unexplained wealth o hindi maipaliwanag na yaman ng BC ay pangungunahan naman ni Bicol Surok Party List Representative Terry Ridon. Yung pangatlo naman na bribery o umano'y panunuhol ni VP Sara doon sa mga DepEd officials ay pangungunahan naman po ni Manila 3rd District Representative Joel Chua at yung ikaapat, yung pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni President Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at dating House Speaker Martin Romualdez will be led by Senior Deputy Majority Leader at Iloilo Representative Congressman Defensor. Actually, sinabi nga ni Defensor, lahat sila na naniniwala na malakas po yung mga ebidensyang kanilang ipipresenta para makakuha ng conviction, para mapatalsik si Vice President Sara Duterte. At narito po, pakinggan natin yung pahayag ng isa sa mga prosecutor na si Congressman Defensor. We're very confident with the evidence that we have. We have been prepared with this since last year, and with a vote of confidence of 257 members of Congress, and the evidence being very obvious and very clear, it speaks for itself. We have more evidence to support the same, and we have witnesses to present, and we are certain that once the evidence is presented in the Senate impeachment court, we can secure a conviction even for this article alone. And Lord, ma-share ko lang din kanina nga natanong din yung dalawang Mindanaoan lawmakers. Meron po kasi tayong dalawang kongresista na tatayong House prosecutor mula po sa Mindanao. Nakilala naman natin ang Davao ay baluarte ng mga Duterte, malakas ang impluwensya ng pamilya doon. At kabilang nga po doon sa tatayong prosecutor si Cagayan de Oro Representative Lordan Suwan at si Bukidnon Representative Keith Flores. Dinepensahan nila yung kanilang desisyon na to take this role pagiging prosecutor. Narito nga yung kanilang pahayag. I believe that no region, whether it is Luzon, Visayas, or Mindanao, no family, no official should be elevated above the Constitution or even above the investigations of the COA. And we are not here to go against or to move against or for any person. We are here for the process. And if nothing wrong was done, then the process itself will show it. And I think that's what we
what we owe to every Filipino, including Mindanaoans. That's why I said earlier that I could not in good conscience vote against the articles of impeachment because nakita naman natin yung evidence that was presented before the Committee on Justice and it was unrefuted by the Vice President because she did not counter it at all. And Lord, balikan lang natin, kahapon nga nagsubite na yung House Prosecution Panel ng entry of appearance. Ibig sabihin po, nang pinakikilala ng panel kung sino-sino yung komposisyon po nahaharap sa impeachment trial ng mga public prosecutors. At pangungunahan nga po yan, lead prosecutor, si Congresswoman Jerby Luistro. At ginit nga niya na yung forthwith nga ay dapat tayo mag-uumpisa na rin yung paglilitis. Actually, very, very strong din yung statements ng ilang mga kongresista kanina matatapang. At may nagtanong kanina, no, kung hindi ba sila natatakot sa magiging epekto nito sa 2028 elections kung may plano man sila no, muling pagtakbo. At isa doon sa mga sumagot dyan, si San Juan City Representative Bel Zamora. Giit niya, hindi raw sila nababahala, hindi sila natatakot para sa 2028 elections. Narito po yung kanyang pahayag. Hindi po kami natatakot sa susunod na eleksyon dahil naniniwala po kami na makikita ng taong bayan ang ebidensya, and we believe that the senators themselves will see the evidence, and it is now incumbent upon the senators to fulfill their constitutional duties as well. Lord, ginit din ni Congresswoman Jerby Luistro na mainam din sana the Vice President, VP Sara Duterte, should attend nga raw sana magpakita sa pagdinig para maidepensahan niya yung kanyang sarili. And parte na rin daw po ito ng accountability and due process. At nauna na rin sinabi ng ilang mga kongresista na kung magkaroon man ng pagbabago, handang-handa pa rin sila. Diba, naging maugong yesterday yung pagpapalitan ng liderato pero wala naman nangyari, hindi natuloy yung kudeta. Pero git ni Congressman Ridon na sino man yung kakaharapin nila, same setup pa rin naman daw po yung mga senator judges at naniniwala sila, kumpiyansa sila na maibibigay nila yung bawat ebidensya, umaasa sila nga ma-appreciate ng senators yung bawat ebidensya ilalatag nila. Okay, si Attorney Joke, Congressman Jokno ay dean ng law school yan, ano? Pero marami sa kanila ay mga, of course, they are lawyers, pero medyo matagal lang hindi nakapag-practice. Alam natin na kukuha sila ng mga private prosecutors. May mga pangalan na ba kung sino-sino itong mga to, Marian? Kasi may kilala ako na baka mahusay ito. Pero hindi na siya pwede. Nako, Lord, actually, hindi pa nila formally dinivulge, kanina kung sino-sino nga itong mga prosecutors, private prosecutors, na makakasama nila, tutulungan sila dito nga po sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Lalo't alam naman natin, hindi naman po lahat dito sa mga public prosecutors natin ay nag-practice, kumbaga, sa korte. So, actually, ilan, kung pwede lang, dahil wala pa namang formal, pero may ilan tayong mga nakikitang public prosecutors, private prosecutors, kanina na nandito rin, maybe in support. Ilan sa mga nakita natin, syempre doon sa mga naging spokesperson, si Attorney Ligutan, naging bahagi rin siya nung unang pang parte ng impeachment proceedings last year, and ngayon very active din siya, I think siya yung part ng third impeachment complaint laban kay VP Sara. So I think siya pa lang yung isa ko pwedeng masabi. Doon may nakita pa nga akong iba na private prosecutors na nandito kanina. Nako, gaano kaya mga budgetan sa mga ganyan, ano? Pero anyway, abangan ang susunod na kabanata pag kumpleto na ang mga pangalan. Pero for this report, maraming salamat sa iyong ulat, Marian Enriquez, reporting to us from very, very empty House of Representatives in Batasan, Quezon City. Thank you, Marian.